Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan at alamin naman natin itong latest update. Ito po ay tungkol sa ating 7K na medical allowance. Ayan, so syempre marami kasing mga nagtatanong sa atin, no, sa mga nababasa po natin sa comment section ng mga ina-upload po natin na video. Ito po ngayon yung concern ng mga kamaestro natin dyan sa buong Pilipinas, yung status ng ating 7K medical allowance, lalo pa ngayon, ano, halos tapos na lahat ng mga kamaestro natin sa kanilang annual physical exam, yung APE. And actually, next week, Brigada Eskwela na, then opening of classes na. Pero until now ay wala pa tayong linaw kung ano ba talaga ang internal policy nitong ating 7K na medical allowance, kung ito ba ay card, kung ito ba ay cash. Ayan. So sa page po ng Teachers Dignity Coalition ng TDC, sa pangunguna po ni Sir Benjo Basas, ay meron po silang ipinost na letter na tugon po ng DepEd patungkol nga po dito sa usapin sa medical allowance. Alright, so yun. So credits po sa page ng Teachers Dignity Coalition. Ayan, and then kay Sir Benjo Basas. Ayan, sa kanila po natin kinuha tong screenshot po ng letter and then ng image na sinama po natin dito sa ating video. So hindi ko po ito pag-aari. So shoutout po sa Teachers Dignity Coalition, especially po kay Sir Benjo Basas. Ayan, so ito po yung na-post nila ngayong umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes, holiday, June 6, 2025. So ito po yung kanilang na-post sa kanilang official page. Ayan, sumagot na ang DepEd sa hiling na dialogue ng TDC. Hinahanapan na ito ng schedule. Ayan, sa tugon ng DepEd na nilagdaan ni Yusek Wilfredo Cabral, tiniyak ng ahensya na inaayos na ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng 7,000 medical allowance at inihahanda na ang gagawing pagpupulong sa mga kinatawan ng TDC. Kamakailan naman ay kaugnay sa balitang mananatili sa DepEd si Secretary Sani Angara ay muling inihayag ni TDC Chairperson Benjo Basas ang kahilingan para sa nasabing dialogo. Sa ngayon, may mga usaping nakabinbin sa DepEd gaya ng working hours, curriculum revision, appointment ng mga principal sa lahat ng paaralan, kalagayan ng mga head teachers, promotion system, performance rating policy, administrative tasks ng mga guro, iba't ibang resource shortages at ang paglalaan ng mga benepisyong nasa ilalim ng Magna Carta. Partikular ang medical allowance, paalala ni Basa sa ahensya. Ayon pa sa kanya, mahalaga ang mga usaping ito na mapagtutuunan ng pansin ng DepEd dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng mga guro na siyang pinakamahalagang salik sa pagkatuto ng mga bata. So ito po yung letter, ito po yung sagot na or kasagutan ng Department of Education, Office of the Undersecretary, particular po ng Human Resource and Organizational Development, ang HROD, kay Sir Benjo Basas, hingil nga sa kanilang hiling na pakikipag-dialogue, especially po sa usaping 7K medical allowance. Ayan. So nakalagay po dito June 4, June 4 siya na-send ng DepEd kay Sir Benjo Basas. Ayan, nakalagay diyan, greetings from the Department of Education, DepEd. This has reference to your letter dated May 30, 2025 requesting for a dialogue to discuss the status of the grant of medical allowance to DepEd personnel, among others. Please be informed that DepEd is already in the final stage of review of the Implementing Rules and Regulations, or IRR, on the grant of medical allowance in accordance with the Department of Budget and Management DBM Circular Number 2024-6. While the guidelines are set to be released, DepEd is willing to engage in a dialogue between representatives of the Teachers Dignity Coalition, TDC, to discuss its provisions and other concerns of the TDC. This office, through the Employee Welfare Division, EWD, shall coordinate with you regarding the details of the meeting. Very truly yours, signed by our Undersecretary Wilfredo E. Cabral. Ayan. So, malinaw po dito sa letter ng Department of Education under HROD kay Sir Benjo Basas na makikipag-dialogue po sila. So schedule po nila ang kanilang dialogue, So siguro anytime soon ay mangyayari po itong dialogue between TDC and the representatives of DepEd patungkol nga po dito sa 7K medical allowance. And nakalagay naman po sa letter, kung napansin nyo kanina, na nasa final stage na po sila ng paggagawa or pagbubuo ng IRR, kasi ito po kasi ang kailangan, kasi
hindi naman po kasi automatic yon na sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng 7K medical allowance ay lahat ay bibigay na po agad-agad yan kasi nga kailangan po ng internal policy o itong tinatawag natin na Implementing Rules and Regulations or IRR. Ang naging problema lang po dito ay medyo natagalan lang siguro yung pagbubuo, no? Kasi dapat ito medyo na sana, no? Yun naman ang hiling natin. Sana before yung ating medical annual physical exam ay sana ay buo na o ready na itong IRR para naman napakinabangan na po natin. Pero wala na tayong magagawa kasi yun nga, as of now ay nasa final stage pa lang po ang DepEd sa pagbuo nitong ating implementing rules and regulations. Pero hopefully sana ay mapabilis po. At sa pamamagitan ng dialogue na gagawin between TDC and DepEd ay sana po makatulong para mas mapabilis ang pagbuo nitong ating itong IRR para po dito sa ating 7K medical allowance para naman mapakinabangan na po natin lahat yan, mga kamestro. Lalo pa ngayon, sabi nga natin, magbubukas na po ang ating pasukan. Ayan. So, kung yan man po ay cash or HMO type, so yun po yung aabangan po natin. Once na ilabas na po itong implementing rules and regulation nitong ating 7K medical allowance. Alright, so yan muna po yung ating video sa araw na ito, mga kamestro. Hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad nito, yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para mag-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!